Ngayong araw na to, mag-edit ako ng mga videos. Ako si Renz, isang software engineer na work from home. Tara, samahan niyo kami sa araw na to. Let's go! 5:58 AM, nagising na dito si Y. Palabas na din yung araw. Tapos tulog na tulog pa tayo dito. 6:10 AM, lumabas na yung sunrise natin. Magpapaaraw na si Y tsaka si Baby Elon. Behave lang si Baby kahit hindi siya dubidede kay mami niya. Mahilig talaga siyang ngumuso. Mukhang masarap yung tulog niya. And madami siyang nainom na gatas nung madaling araw. Pinaharap na dito si Baby Elon para maarawan yung harap na mukha niya and yung katawan niya. Umiiyak na dito si Baby. Mukhang nagugutom na siya. Habang tumatagal, tumatakaw siya. Gusto na yata nito kumain ng kanin. Tinanggalan pala ng damit ni mami niya si Baby para maarawan pati yung likod niya. Buti na lang nag-behave ulit siya. Iko-continue pala namin tong pagpapaaraw sa kanya kahit college na siya. Kasi kailangan niya to para tumibay yung immune system niya and hindi siya maging sakitin. Lalo ngayon, uso pa naman yung bagong sakit. After magpaaraw, pinahiga muna siya dito sa kama kasi hindi naman din siya nagpapabuhat. Lalo ang bigat-bigat na niya. Pinahayaan lang muna namin siya kasi mamaya magwawala na to. Nagising na tayo dito ng 8:06 AM. Madaling araw na tayo natapos sa pag-e-edit kagabi. Uminom na muna ako ng yogurt, pampawala ng osteoarthritis. Tapos iinom naman tayo ng 2 liters of water. Inuubos ko to mga around 5 minutes. Huwag niyo palang gayahin to. Pawang professional lang ang mga gumagawa nito. Tinimplahan pala ako dito ni wife ng barley. Maganda pala to for your overall health. Kahit wala kang sakit, magandang inumin to. Actually, mas better yon kasi mas may iwasan mo yung magkasakit. Pure organic pala to. Wala tong halong kahit ano. Pababa lang ako neto. May kukunin kasi akong Shopee delivery. Laundry soap ni Baby. Sineseparate kasi namin yung paglalabas sa damit niya. Iba yung sabon niya. Sensitive pa kasi yung skin nila. Bawal sila sa fabric. Lahat talaga ng gamit separate. Dito hinahanap ko yung location ni Kuya. Nasa ibang lugar kasi siya nakapwesto. Dito nakita ko na si Kuya Ryder. Nasa ibang pwesto siya kasi may nanguhuli daw dun sa tapat ng kondo. Baka daw hatakin yung motor niya. Sabi ko kay Kuya, okay lang. Malapit lang naman yung nilakad ko, 15 kilometers. Ito pala yung product, pauwi na din ako neto. Maglalakad lang ulit ako for 1 hour. Nakarating na ako dito sa condo. Selfie lang muna, pang documentation. Pero ang totoo, gusto ko lang talaga makita yung biceps ko. Kaya nag-selfie din ako dito sa elevator. Nililinis pala dito ni mami niya yung ilong ni Baby. Ito pala yung binili naming gamit dati, yung hindi pa lumalabas si Baby Elon. Hindi ko lang alam yung tawag dito, pero pump siya. Buti na lang nag-e-enjoy si Baby, kaya hindi nahihirapan si mami niya. Kakain lang pala tayo dito. Isang subo lang kasi mag-edit tayo ng mga videos. Nagsisimula na ako dito mag-edit. Gumagawa kasi ako ng videos para sa YouTube channel. Kapag weekend kasi dun ko lang siya nagagawa. Pag weekdays kasi syempre may work tayo. Tapos after ng work mag-edit ako ng A Day in My Life. Itong video na to, yung pag-edit ko kasi na itong A Day in My Life, hindi siya ganun kadali. Meron pa kasi ako ditong voice over. Kaya kailangan ko ng 4 to 5 hours daily para dito sa A Day in My Life na video pa lang. Kaya hindi ko na nasisingit yung mga pang underwater videos ko sa YouTube. Kaya ginawa ko na lang siyang weekends. Kaya basically talaga, everyday nag-work ako. Kasi everyday ako nag-upload ng videos. Ganun talaga kapag mataas yung pangarap mo. Dapat no excuses ka. Kahit hindi mo na gusto yung ginagawa mo, tuloy-tuloy ka pa din dapat. Kasi ganun yung mga traits ng mga successful people. They have willpower to do the things that they don't want to do, but do it instead. Kaya kung mataas yung pangarap mo, magtuloy-tuloy ka lang and huwag kang hihinto. Consistency is the key. Gagawa pala si wife ng soup for dinner. Niligay na niya yung Knorr soup. Hinalo-halo na. Naglagay na siya ng itlog. Tapos itong isang itlog para sa akin daw. Gagawa siya ng buo. Kaya nilagay na dito sa sandok. Tapos niluto. Konting halo-halo lang. Tapos ready na itong itlog. Ang galing talaga gumawa ni wife. Kakain na tayo. Kung makikita niyo yung itlog, buong buo. So perfect. Tikman na natin. Unang subo pa lang, napakasarap na. Tikman natin ng walang rice. Parang nasa restaurant yung lasa. Kaya para sa akin, 11/10. So yun lang. Thank you for watching.